Sa dulo ng kanlurang Batangas, may bayang tila niyayakap ng araw, ang Kalatagan. Tahimik man sa unang tingin, ngunit ito'y buhay na buhay sa kulay, sigla at pag-asa. Mula sa mga tanawing kahanga-hanga hanggang sa tradisyong sinubok ng panahon, lahat ay sumasalamin ng pagiging tunay na Kalatagenyo. At sa puso ng bayang ito, may isang munting nilalang na may mahalagang papel, ang kuyog. Hindi lang basta huli mula sa dagat, ito'y kabuhayan, alaala at pagkakakilanlan. Sa bawat biniklad na kuyog, may kasaysayang idinaraan sa sikat ng araw. Ang kuyog ay nagsisilbing tinig ng kalatagan. Nasa dulo man ng mapa ang Kalatagan ay araw-araw na selebrasyon ng pagmamalaki. Samahan niyo kami sa mas malalim na paglalakbay sa tahanan ng dagat at kultura. Ito ang kuyog, ang buhay na binilad sa dagat. At ngayon, sasama tayo kay Kuya Marlon, isang veteranong mangingisda mula sa bayan ng Kalatagan. Ipapakita niya sa atin kung paano hinuhuli ang kuyog. Maliit man, ngunit malaki ang ambag sa kabuhayan at pagkakakilanlan ng bayan. Graduate lang ng elementary. Naghuhuli na po kayo? Meron pa rin. Bilang mangingisda, ano pong kahalagahan sa inyo ng kuyog o pagkukuyog po na ating ginagawa ngayon? Kung nakakabuhay ng pamilya, dito lang na kami nakuha ng sa pamilya namin. Opo. Pag walang kuyog, Wala din kita. Oo. Sa katahimikan ng sandaling iyon, napaisip ako, paano ang kuyog na kasinliit lang ng hintuturo ay nagdadala ng bigat ng henerasyon? Para kina Kuya Marlon at sa mga mangingisda ng Kalatagan, ang kuyog ay hindi lang basta huli. Ito ang kanilang kabuhayan at sa maraming paraan ay buhay na rin. Pag walang kuyog, wala ring kita. Matapos ilatag ang lambat, ay ang pangalawang ginawa ay ang pag-aaboy o ang pagbubugaw ng isda papunta sa lambat. Pagkatapos noon, ang ginagawa naman natin ngayon ay ang pagkuha sa lambat upang tignan ang ating mga nahuling isda. At mamaya lamang ito ay dadalhin na sa pampang para pintangin, magiging danggit na ibebenta naman sa palengke. Pagkatapos ng ilang oras sa dagat, inihahatid ang mga kuyog sa pampang. Pero hindi pa roon nagtatapos ang kanilang paglalakbay. At ngayon, kasama natin si Nanay Reddy at si Nanay Lynn. At ipapakita nila sa atin kung ano ang ginagawang proseso sa pagpipindang ng kuyog. Ang gagawin natin ay gugupitin yung tinik. Tapos po, ano pong pangalawang proseso na? Ang pangalawang proseso ay ating bibikladin na yung kuyog. Yan, huhugasan na. Sunod kong gagawin ay aasiman. Nagdala na tayo dagdag. Ngayon ay sunod naman nating pupuntahan ang Biklaran, kung saan inilalatag na maingat ang kuyog na kung tatawagin ngayon ay danggit. Sa unang tingin ay simple lamang, ngunit sa likod ng bawat tinutuyong kuyog na ito ay ang pag-intindi sa galaw ng alon, sikat ng araw at tamang tiyempo. Isang beses sa isang taon, nagkakaisa ang buong Kalatagan, hindi lang para magdiwang ng isang huli, kundi para parangalan ang kanilang pamumuhay. Ito ang Kinuyog Festival. Ang Kinuyog Festival ay nagsimula taong 2016. Parte siya ng programa natin sa celebration ng ating founding anniversary. So, yung Kinuyog Festival, kinakailangan kasi ng isang bayan ay mayroong sineselebrate na festival. Isa din siya sa promotional tool natin para mas makilala pa tayo ng
mga turista, hindi lang within Batangas, and of course, sa labas ng Batangas, sa buong Pilipinas. And dinarayo din tayo minsan na ibang foreigners. So, ang kinuyog, nagmula siya dun sa word na kuyog, bukod dun sa isda, dahil kilala din ang Kalatagan, isa siya sa ating tourism product, yung kuyog na isda, yung binilad. Yun yung isa sa mga talagang tinatangkilik sa atin ng turista. Kasama din doon, ang word na kuyog ay yung pagkakasama-sama, pagkakaisa para sa iisang layunin. Ayan, dahil ang mga Kalatagenyo ay kilala sa pakikipagtulungan upang matupad nila yung hinahangad nila. Sa likod ng kasayahan, may mga aninong dumarapo, tahimik, unti-unti. Paano kung dumating ang panahong wala nang magkukwento? Wala nang kamay na marunong manghuli, magbiklad, magluto. Kung mananatili tayong tahimik ngayon, baka hindi na ito umabot sa susunod na henerasyon. Ngayon, ang tamang panahon, maging tinig tayo, maging tagapangalaga. Pahalagahan natin ang kuyog, ipaglaban natin ang mga kwentong binilad sa dagat. Ang pag-alala ay isang yakap sa nakaraan. Ang pag-iingat ay isang saludo sa pinagmulan. At gaya ng kuyog, maliit man ngunit makapangyarihan, tayo rin ay maaaring maging tinig, tagapangalaga at patunay na sa bawat biniklad sa araw ay buhay na hindi kailanman dapat malimutan. Ako, si Kiel Andre de los Reyes, kaisa ng Unong Komunikado. Ito ang Kalatagan, kung saan ang mga kwento ng dagat ay hindi lamang hinuhuli, kundi isinasabuhay. Ito ang kuyog, ang buhay na binilad sa dagat.